book mo, yung book of the Bible mo, ready mo na siyang i-present, tapos na? Opo ma'am, natapos ko na po yung PowerPoint niya. Ibabasahin ko lang Wow! naman po. O, ikaw yung answered prayer. Sige. Mag-i-start na tayo. Okay. So, mga kapatid, Sir Moises, ikaw ang ano no, host. Di ba, sir? Let's start with the school song. And then, opening prayers. Who will volunteer po? Sino po itong Sparky? Pakilala niyo naman sa akin sino si Sparky. Ray po yan, ma'am. Ha? Si Doc Ray ba yan? Oo, nagparinig pa ako nung last na session. Ang daming Hindi alias, ko i-rename grabe. si Sparky. Ang alam ko kasi si Rainbow Sparks lang eh. Nagpunta lang sa sa financial firm. Naging Sparky na. O sige po, sino po ang mag-volunteer for opening prayer? Tahimik ang bayan. Mama Manilin. Ipag-pray mo si Sir Adin kasi magka-church kayo. Okay ba, Sige, ma'am. Okay, so let's proceed na po. Let's hear our beloved school song. Class theme song, Logos theme song. Lang ba, manapin ko pa. Take your time, sir. Nakaantay nga tayo ng 37 minutes eh. Sir Moises, kung hindi mo mahanap, pwedeng i-acapella mo. Song, ma'am. Ano, sir? Hindi ko naintindihan, sir. Logos song, ma'am.
Yes po. Kung binigay mo sa akin, Yes po. In this darkened world, we need the light, a true guide of life to follow, the sure guide of life, the firm of great Christ. This truth we will find in God's word. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Search God's word, share His word, for in it we know they'll have eternal life. In this darkened world, we need the light, the true guide of life to follow. It shows what we need, just what we need to do to lead an empowered life. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Preach God's word, teach His word, for in it we're sure they have eternal life. For in it we're sure they have eternal life. Share God's word. Tayo'y po'y manalangin. Dakilang Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Amin pong patuloy na binabalik ang papuri at pasasalamat sa inyong kadakilaan. Na patuloy niyo kaming iningatan sa buong umaga at hanggang sa pagbukas ng araw, na narito kami muli, Ama, na pag-aralan ng inyong banal na salita at balik sa inyo ang papuri. Sa gabi pong ito, Ama, hinihiling namin ang kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala, maging naman po inyong Tawain mo kami sama-samang patawarin ng sa gawin karapat-dapat kami tumawag sa iyo ng Panginoon. Sa mga oras na ito, Ama, sa aming pag-aaral ng banal na salita, ang siyang magbibigay ng mensahe. Sa katauhan po ni Brother Adin upang i-report ang tungkol sa Proverbs. Panginoon, pagkaluban niyo po siya ng katalinuhan at kaalaman na ma-explain niya po ng maayos kung ano po ang nais pabatid sa bawat isa sa amin. Hindi po kami nakikinig sa namin puso at isipan na maunawaan ang inyong banal na salita at maging silbing gabay. Nawa namin ito habang kami naghihintay sa inyong dalawang pagparito. Pagpalain ang bawat isa na narito, Ama, sa Zoom at naway pagkaluban kami ng maayos na internet connection. Ang sa ganun, Ama, ay matapos namin ito at ang kapayapaan po na ang siyang sumagit na sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinapasakop alang-alang lamang sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good evening po. Thank you, Ma'am Manilyn, for the prayer. Welcome to our class. Good evening, everyone. Our reporter for tonight, ang nag-iisang ready from Exodus,
going to all throughout the Bible, dun po sa Proverbs, nandun yung ready. So, without further ado, let's give the time to our reporter, Sir Adin Placido. Siguro pa co-host natin si Sir Adin, no? Sir Moises. Tapos na, ma'am. Okay, thank you. Ayan, good evening po, classmates. Wait lang po, i-set up ko lang po kasi medyo hindi po maganda yung internet connection ngayon. I-try ko po na i-open po yung PowerPoint. Ayan, please, ayan, pag-pray po ninyo na hindi pa ako mawala. Kasi kanina ay nawawala-wala po. Okay po ba yung audio ko po? Naririnig naman. Okay naman po. Okay. So, ayan, good evening po. Ang book po na naibigay po sa akin ay yung Book of Proverbs. Ayan. And I'm going to share to you my research about this book. Ang sinabi po, ang instruction po nung nakaraan ay ibigay po yung author ng books and then kung ano po yung background niya, introduction, ano yung theology, and then outline. And at the end of the presentation ay magkakaroon po tayo ng quiz. Ayan. Kung hindi pa ako nagkakamali ay ayan, naka-ready na po yung mga papel po ninyo dyan saka mga ballpen kasi sa dulo po ay meron po tayong 5-point quiz. Okay? So, the Book of Proverbs. Nakikita po ba yung share screen, yung screen po? Yes po. So, yung according to my research, the author of the book is King Solomon. Ayan. Hindi po siya actually lahat ang tumulat po ng Book of Proverbs. Pero ang malaking part po ng book ay ay sinulat po niya. So mamaya meron po tayong mga ibang mga authors na meron din pong mga sulat sa Book of Proverbs. So ito po yung historical background niya. The Book of Proverbs is the 20th book of the Old Testament consisting of 39 books. So pang 20 po siya out of 39 books of the Old Testament. And it is a part of the wisdom literature in Solomon is renowned for his wisdom, and the book reflects his reputation as a wise and insightful ruler. The compilation of Proverbs likely occurred over several centuries, with various authors contributing to its content. So titingnan po natin ang mga ibang authors na meron din po silang mga sulat dito po sa aklat po ng Proverbs. Ayan. So take note na lang po yung mga information po dyan, classmates, kasi mamaya po ay baka kasama po siya sa 5-point quiz. Sa pagtatapos po ng kung hindi pa ako nagkakamali, meron po tayong ay nasulat po itong Book of Proverbs.
Internet, Sir Adin ang hindi ready. Nawala, sir? Kala ko ako nawala. Ako din eh. Akala ko mahina ang signal ko. Ready si Sir Adin pero yung internet hindi ready. Recording in progress. Baka nagka-fluctuate ang signal ni Sir Adil. Sayang naman. Ang ganda pa naman ng Ready pa naman ako sa exam. Nawala, Ah, si Sir Adin. take note na ako eh. Ready na ako sa exam, ma'am. Lang naman, hindi ba exam? Kahit audio na lang sana, ano po? Baka nagme-message siya sa ano natin, group chat. Tingnan natin. Parang isang company lang kami ni ano ni Sir Adin sa network niyo. Ko po ulit yung PowerPoint. So hopefully po ay maging okay na. Ayan. Okay. Po tayo kanina sa pera. Kung saan sinasabi po dito na maging ang ibang mga books po ng Bible, katulad po ng 1 Kings 4:29 to 34, ay nagsasabi din po na ang author po ng Proverbs ay si King Solomon. And sa late 8th century BCE, ito po yung tinatawag po natin Hezekiah's reign. The collection of Proverbs was later expanded during the reign of King Hezekiah. During the reign of King Hezekiah, Proverbs 25 verse 1 specifically attributes certain proverbs to the men of Hezekiah, king of Judah. Actually, hindi po si King Hezekiah actually yung literal po na nagmamay-ari po o nagsulat po no ng mga proverbs po na ito, pero na-attribute po sa kanya na isinama po ng kanyang ah, mga tauhan po niya. Ayan. Ayan po yung nakalagay po diyan. And then sa 6th to 5th centuries BCE, ito po yung tinatawag po natin exilic and then post-exilic period. The final editing and compilation of the Book of Proverbs likely occurred during the Babylonian exile and the post-exilic period. The people of Israel faced challenges and sought guidance
making the wisdom literature, including Proverbs, a valuable resource. So, pag titingnan po natin ay medyo mahaba-haba po, no? Yung finalization ng pagkasulat po, pagka-compile po ng Book of Proverbs. Kanina po from 10th century BCE hanggang dito na po, no? 6th to 5th centuries BCE. And then, according to my research, it is also found out that the Book of Proverbs has influence of international wisdom traditions. The wisdom literature of Proverbs shows similarities with other ancient Near Eastern wisdom traditions, suggesting an exchange of ideas and influences. This is reflected in the broader cultural and intellectual context of the ancient Near East during the first millennium BCE. So, doon po sa mga neighboring countries po or places po ay ganito na rin po yung ano nila, yung culture nila, kumbaga, mamaya makikita po natin yung mga themes sa Book of Proverbs na may kinalaman sa wisdom and etc. No? Po, makikita po natin kung ano po yung halaga those times. So ano po ba ang mga contemporary events and mga themes na makikita po natin sa Book of Proverbs? So the first theme is royal wisdom. So it says here, the reigns of Solomon and Hezekiah were marked by relative prosperity and political stability. Kumbaga ay maganda po yung kalagayan po nila, yung government po nila noon. The Proverbs addresses the challenges and responsibilities of rulership, providing guidance on just governance and wise decision making. So, pagdating po sa pamumuno, no, ay marami po ang binabanggit, marami po yung wisdom na mababasa po natin dito po sa Book of Proverbs. So, maging sa atin pong kasalukuyan ay applicable po, no? Applicable yung wisdom na mabasa po natin dito po sa aklat na ito. So, when it comes to government, sa pamumuno, ay meron po yan ang masasabi ng aklat ng Proverbs. So, the economic addresses various aspects of daily include family relationships, work ethic, and wealth management. The Proverbs offer practical advice on navigating and the complexities and social and economic interactions. So, kumbaga, kompleto po yung Book of Proverbs pag advice pagdating sa daily life, pagdating sa family relationship, pagdating sa work ethic, ay andito po, no? Marami po tayong mababasa dito po sa Book of Proverbs. Cultural and religious influences. The authors of Proverbs drew upon the cultural and religious traditions of ancient Israel, emphasizing the fear of the Lord as the foundation of wisdom. The Proverbs promote a God-centered worldview, guiding individuals in righteous living. So ito po yung pinaka-foundation, pinaka-center po, central theme ng Book of Proverbs. Sabi po dito, emphasizing the fear of the Lord as the foundation of wisdom and promoting a God-centered worldview to all the individuals. Okay. Ang theology po, no, ang pinaka-main theology ng Book of Proverbs, sabi po dito, the theological focus of Proverbs revolves around the fear of the Lord as the beginning of wisdom. The book emphasizes the practical application of wisdom in daily life with a strong moral and ethical foundation. It presents a view of God as the source of true wisdom and righteousness, urging readers to live in alignment with divine principles of a prosperous and meaningful life. So, ang ganda po, no? Yung pinaka, mga kapatid, no? Pinaka-theology po ng book ng Proverbs. Kumbaga, wala ka na kung gusto mo talaga ng tunay na karunungan, no? And hindi lang po ito mga abstract ideas, kundi marami po tayong mga makikita po dito na practical application. Kung nabasa na po ninyo yung Book of Proverbs ay masasabi po ninyong totoo yung sinasabi dito, no? So kung yung mga napaka-practical po yung mga payo
po o mga sayings na mabasa po natin dito po sa Book of Proverbs. So, ito po yung pinaka-outline po ng Book of Proverbs from Proverbs 1 verse 1 to Proverbs 1 verse 7. It sets the purpose and theme of the book to impart wisdom and instruction. So, pag binasa po ninyo yan, yung section po from 1 verse 1 to 1 verse 7, it sets, no? Ano ba yung kahalagahan ng wisdom? At ano ba yung kahalagahan ng pakikinig sa instruction, no? So, yan po yung makikita po natin dyan sa part po na yan. And then yung second part, Proverbs 1 verse 8 to 9 verse 18, it is the call to wisdom. It says here, exhortations to embrace wisdom and avoid the path of holy, no? Para maiwasan po natin na matulad sa mga, kumbaga sa Tagalog ay mga mangmang, no? Ay para hindi po tayo matulad doon, ay napakahalaga, maganda na basahin po natin para meron po tayong mga guidelines, kumbaga, no? Na susundin. Third part po, Proverbs 10 verse 1 to 22 verse 16. These are the Proverbs of Solomon. Medyo mahaba-haba po yung that includes 12 chapters, no? 12 chapters po ito. It is a collection of individual proverbs addressing various aspects of life, including righteousness, ayan, wealth, relationships, and then diligence. So, marami po tayong mga quotable na ginagamit po. Siguro yung iba dito mga kapatid, no, ay mga memory verse po natin, no? So, mamaya ipapakita ko din po sa inyo yung mga famous proverbs dito na makukuha po natin dito po sa aklat na ito. Yung fourth part ay mag-start po sa Proverbs 22 verse 17 to 24 verse 22. It is the sayings of the wise. Ayan, additional wise sayings and teachings attributed to various sages, no? Ito po yung mga matatalino na mga tao, no? And of course, yung mga sinabi po nila ay talagang mapupulutan po natin ng magandang idea kung paano po ang tamang pamumuhay. Further sayings of the wise, no? Yan po ay sa Proverbs 24, 23 to 34. Ayan, mga additional collected sayings and teachings po yan. And then, yung last part po ay yung Proverbs of Solomon copied by Hezekiah's men. Ayan. Proverbs 25 verse 1 to 29 verse 27. So sabi po dito, these are collections of proverbs attributed to Solomon but copied during the reign of King Hezekiah. Kaya po na sinabi ko po kanina, hindi po ito mga sulat ni Hezekiah, pero ito po ay kinopya ng mga tauhan po ni Hezekiah during Hezekiah's reign. So, ayan, meron pa po pala, no? Sorry. Yung last two parts or last two sections, meron din po tayong mga sayings of Agur and Lemuel. Ayan, tandaan po natin yung mga pangalan na yan. Sila din po ay may sinulat dito po sa Book of Proverbs. Kung gusto po ninyong malaman kung sino po yung dalawang ito, no, ay pwede po ninyong i-search at makikita po ninyo kung ano ba yung relationship nila and then sino ba ito nung panahon nila. So, Proverbs 30 verse 1 to 33, wise sayings attributed to Agur and Lemuel, possibly non-Israelite sages. So, mga matatalino din itong mga tao pong ito. At according to scholars, no, possible po sila na hindi po sila mga Israelita. Pero, yung kanilang mga sulat ay katanggap-tanggap, no? Kaya sinama po dito sa Proverbs. The virtuous woman, ito na po yung last part. Ayan, kadalasan po ay na ano natin dito, no? Napapakinggan po natin ito kung may sa Women's Day, no? O patungkol sa mga kababaihan. The full chapter of Proverbs 31, no? It is a poem extolling the virtues of an excellent and then wise woman.
And ito po yung mga selected na famous verses na mababasa po natin sa aklat po na ito. Proverbs 1 verse 7, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." Ayan. So, kayo po na po sana yung magbabasa nito, pero babasahin ko na lang po kasi wala na po ata tayong oras. Proverbs 3 verses 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In your way, submit to Him, and He will make." Batid na yung mga 4:23, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." Proverbs 3 verse 1, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." Ayan. So, ito Ako ba ang nawala o si Sir Placido ang nawala? Placido po. Unmute ka, sir. Okay, sorry po. Thank you, Sir Moises. Proverbs 16 verse 9, ayan. Take note po ito. "In their hearts, human plans their course, but the Lord establishes their steps." Proverbs 17:17, "The friend loves at all times, and the brother is born for a time of adversity." Ayan, sa mga magkakapatid. Proverbs 18:24, "One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother." So naalala ko po yung kwento po ni King David saka ni Jonathan dito sa verse po na ito. Okay, ito po, last four na po ito. Proverbs 22 verse 6, "Start children off the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it." No? Napaka-famous po na Proverbs. "As iron sharpens iron, so one person sharpens another." Proverbs 27 verse 17. Ito po yung ginamit ni Doc Ray nung last po siya na nag-speaker sa amin pong church sa Project 8. Proverbs 28 verse 13, "Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy." And lastly, Proverbs 31 verse 10, "A wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies." So, ito po yung ah, yung ilan sa mga famous proverbs na mababasa po natin dito po sa aklat ng Proverbs. So, maraming salamat po sa pakikinig at Sir Doc Ray, mag-proceed po ba tayo sa quiz ngayon? Ma'am Sherlyn. Let's wait for Doc Ray's comment. Okay. Okay po. Thank you, Sir Adin. Ayan. Thank you, Sir Adin. Doc Ray. Andito po ba si Doc Ray? Si ano po, si Mr. Sparky. Okay po. Unmute ka po, Doc. Doc, nakamute ka po.
Sparky, parang ano yan parang Nasa bahay na kaya si soft Doc? drinks yan Sparkle yon Sir Kid. Oo nga pala. Sparkle. Nauhaw tuloy ako. Doc Ray. Ayun, yung quiz naman po kung sakali ay ano lang, multiple choice. Multiple Okay. choices. Siguro mag-proceed tayo. Baka walang signal pa si Doc Ray. Baka on the way pa siya eh. On the way home. Sige, Sir Okay. Adin. Proceed Ah, po. Ma'am, paano po kaya yung quiz po natin? I-send na lang po sa akin, gano'n? Siguro po, ano mo na yung question, tapos sasagot kami, sir. Okay po, ma'am. Tapos, i-send po I-send na sa lang akin sa'yo, sir. via Paano messenger. kaya? Paano kaya ito? Wala akong ballpen dito. Wala na Wala lang ko po. sa bahay eh. Wala ko sa bahay eh. Nasa I-memorize naman mo. po siguro sa Sir, sa messenger. i-memorize mo. Di ba multiple choice daw, A, B, C, D? Patay tayo dyan. Pwede naman po siguro, Section i-chat na na lang lang. sa Lahat ng mga answer ay nagsimula sa letter E. multiple choices naman po ito. So, gano'n na lang po, classmates, mga chaplains. I-type na lang po sa messenger. And then, pwede nyo pong isend sa akin na lang po. Okay, para May question din, sir. May question din po siya. po. May Opo, question po meron. siya bago po sagutin. Opo, meron po. So, 5 questions po and then lahat po ay may 4 po na pagpipilian. Sige, i-ano na natin, i-ready na natin yung ating messenger. Okay po, Kung wala paki-ready na lang po. kayong hawak na na ballpen, i-ready mo na, Sir Kid, yung messenger mo kay Sir Adin para doon mo itatype yung answer mo as message. Okay po. So, tatanggapin ko lang po 1 minute after ng quiz. Okay para po. para reliable pa rin po yung yung para valid po yung mga Puro letter A ang sagot ko, sir, ha? Grabe, Okay. napaka-strict ng ating professor. Yun yung nahabot ko po. Gusto Ay, ko para yan may ganun. para may Ayan, thrill. excited na kami, Sir, Okay, sumagot. Na, sir. Start Ate- na. Attendance na rin po natin po ito. Okay, so first question po. Ayan, by the way, thank you so much po sa inyo pong pakikinig. Okay, first question. Who among the following is not part in writing the book of Proverbs? A. Agur and Lemuel. B. King David. C. King Solomon. D. Hezekiah. Who among the following is not part in writing the book of Proverbs? Okay, mamili na lang po kayo dyan. Okay, time's up. Next question. Proverbs is the 20th book of the Old Testament consisting of 39 books. Okay, A, true, B, false, C, maybe, D, none of the above. Proverbs is the 20th book of the Old Testament consisting of 39 books. A, true, B, false, C, maybe, D, none of the above. Okay, time's up. Next question. The theological focus of Proverbs revolves around the fear of the Lord as the blank. The theological focus of Proverbs revolves around the fear of the Lord as the blank. A, source of wealth. B, beginning of wisdom. C, protection in all our enemies. D, pacifier of the soul. Time's up. Next question. What is the theme of the last chapter of the book of Proverbs? What is the theme of the last chapter of the book of Proverbs? A, the virtuous woman. The call to wisdom. C, further sayings of the wise. Letter D,
Proverbs of Solomon copied by Hezekiah's men? Paulit nga, sir. What is the theme of the last chapter of the book of Proverbs? The virtuous woman, the call to wisdom, further sayings of the wise, Proverbs of Solomon copied by Hezekiah's men. Time's up. Next, this will be the last question. Complete the proverb below. Or complete the proverb. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their blank. Complete the proverb. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their blank. A. Works. B. Plans. C. Steps. D. Cares. Pwede paulit lahat ng mga tao. Hindi ako nakasunod. Paulit nga. Perfect ba? Hindi ko makita. Perfect ba? Pwede ko ulit, sir. Time's up. Number 5, sir. Okay, last po na ata. Okay, mabilisan na lang po ito. Number 1, who among the following is not part in writing the book of Proverbs? A. Agur and Lemuel, King David. A. Solomon, Hezekiah. Number 2, Proverbs, the 20th book of the Old Testament, consisting of 39 books. Is it true, false, maybe, or none of the above? Okay, number 3, the theological focus of Proverbs revolves around the fear of the Lord as the blank. Source of wealth, wisdom, protection in all our enemies, or pacifier of the soul. Number 4, what is the theme of the last chapter of the book of Proverbs? It's the virtuous woman, the call to wisdom, further sayings of the wise, or Proverbs of Solomon copied by Hezekiah. Okay, number 5, complete the proverb. In the standard course, but the Lord establishes their blank. Okay, Puros so David. that ends our quiz for the book of Proverbs. Ayan. Ina-accept ko na po yung lahat ng mga sagot po ninyo. Ayan, andito na po yung sagot ni Ma'am Sherlyn. Na-receive ko na Saan, rin po sir? yung sagot ni Excuse me, sir. Doc Aris. Sa messenger ko na lang po, sir. Sana all perfect sila. Messenger po, Ayan. messenger. Na-receive ko na po yung kay Doc Aris. Kay Sir Kid. Nandito na rin po. Kay Sir Nakahabol Arnel, sa Doc trio. Arnel, andito na rin. Anong messenger po sa, sir? Sa end? Saan messenger? Kasi po. Sa'yo po? Wait lang pa. Apo. Aden Placido. Kay Profile niya po, Ma'am naka-red t-shirt. kay Ma'am Manilin, andito na rin po yung kay Sir Joven. Sir, i-PM nyo na lang po sa akin, huwag po sa GC. Ayan, para hindi po nila makita. Ayan. Ayan, thank you, Paano sir. yan? Nakita ko Na-receive ko na. na po. Yung iba po ay paki-send na lang din po sa akin. Ayan, so i-check ko po yun. Tapos, siguro next meeting na po ba kami, i-announce yung score. Ma'am Sherlyn. Okay lang may 1. Hindi ko makita, sir. Ayan, Okay andito na na ako rin sa po 1. yung Sigurado ako nun. sagot po ni Sir Moises.
Madali lang naman po, di ba po? Yung, yung Sir, next po na magpe-present, sana multiple pwede choices pa din. ulit yung number 1 and 2. Hindi ko na ano. Kasi po, Number Ito one, lahat. yes. Ito. ha? Yung question kasi, ano ba 1 to 5 lang ba? 5 lang po ba? Number 1, troll. Kasi ano, 3, 4, 5 lang to kasi meron kasi akong ginagawa so hindi ako nakakaano na yung makita yung aking ano dito, mga things. Sige, So, magbayahin na kami. nang hula na lang po ako dito sa 1 and 2 pero sinend ko na rin, sir. Kasi hindi ko na mawawaan kung ano yung question mo. Habang naghahanap ako ng aking Ayan, pasensya na po na disconnect po ako kanina.